Welcome to our podcast. We are a group of pediatricians from the Philippine Pediatric Society who practice in Marikina and Rizal. We are known as NCR Cluster 5. Together with me are our officers of the organization. I'd like to ask each one to introduce themselves. I'm Dr. Arlene Encarnacion from Tanay Rizal. I'm representing Cardona, Morong, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, and Halahala Rizal. Hi, I'm Dr. Archel Arsigal, representing the areas of Cainta, Taytay, and Upper Antipolo. Hi, I'm Arlene Villanueva, representing Montalban and San Mateo areas. I'm Rio Ordonez. I represent the area of Marikina and Lower Antipolo. I'm Nerlin Rosadia, the cluster secretary practicing in Marikina and Lower Antipolo. Thank you, everyone. We have our podcast entitled Small Talk, Big Topics in Pediatrics. For today's podcast, I give the floor to Dr. Arlene Encarnacion. Thank you, Dr. Martini. So, we're doing this podcast para po sa public service ng aming cluster para matulungan namin ang mga pamilya, yung magulang, yung mga lolo-lola, yung nag-aalaga ng bata, kung paano po maalagaan mabuti yung kanilang mga anak, apo, ang ating mga pasyente. So, yung pinakang common na dinadala ang mga pasyente sa ating mga clinics, diba, doctors, ay lagnat. Kaya naisipan namin na unahin natin itakal or pag-usapan ang lagnat or fever. So, start na tayo. Dr. Argil, i-define natin or sabihin natin sa kanila, ano ba talaga yung lagnat? So maraming salamat, Dr. Arlene. So, ang fever or lagnat is pag ang ating body temperature ay umaakyat or tumataas pag over 38 degrees centigrade or 100 degrees Fahrenheit, no? So, it's a harmless but common response ng ating katawan to an incoming infection, injury, or inflammation. Or sometimes, mga 37.8, parang pwede na siyang We have to realize, Dr. Arlene, that the fever has its role in defense mechanism. No? The body raises its temperature to create a less favorable environment for bacteria and viruses, helping the immune system work more efficiently to fight off the illness. So, sinasabi niyo, Dok, kailangan din ng katawan natin, yung lagnat. So, beneficial din siya in fighting off infection. Yes. So, kung tatagalugin natin, gumagawa ng paraan ng ating katawan na itaas ang kanyang temperature para hindi makapamuhay ang pumapasok na infection sa ating katawan. Okay. So, good to know. Yun namang, yung pong lagnat pala, beneficial, pero next nating anuhin, lahat ba ng lagnat? O lahat na lang ay lagnat ba yan? Ang common, o ano yung mga problema or myths ng mga pasyente na dinadala nila sa clinic, i-correct din natin, tulungan din natin sila. Dr. Arlene 2 or Power, Dr. Power, ano yung mga na-encounter mo sa clinic ng mga myths, sabi-sabi na tukol sa lagnat? Madaming mga pasyente dumadating sa clinic na ang talagang unang complaint ng nanay, tatay o lola ay may lagnat. Pero pagka tinanong mo na sila, ilan po ang temperatura o gaano kataas? Ang karaniwang sagot, madalas na sagot ay nakapalang. Parang sininat lang. So, hindi talaga guided ng nakuhanan ng thermometer. So, kaya i-advise din natin sa mga bahay at lalo na kung may mga inaalagang bata na meron dapat tayo kahit isang thermometer na gagamitin. Para depende kasi doon kung tayo ay kailangan magbigay ng gamot at kung kailangan natin pang gawin yung mga pagpapababa ng lagnat na ibang paraan para pababain ng lagnat. So madaming maliban dyan, meron din tayo sasabihin nila na nausog. Diba? Isa yan sa usual na parang kasabihan, nausog, nabalis, kaya daw nilagnat. May pilay, nalaglag, nabalian. So dapat alam natin kung talagang may nangyaring ganon, pag natin sabihin na may lagnat ang bata. Nakakatulong din kasi kung alam natin yung temperature ng pasyente talaga, hindi yung sinalat lang natin. Doktor, meron kayong data? Yes, so just to reiterate, 37.8 really is
for fever already yung definition natin. Sa ibang mga other countries, parang 38 sila nagsa-start. But in general, dito sa atin, 37.8 degrees. So, there are different kinds of thermometers na available. Sometimes, yung kinukuha lang dito sa noo or sa tenga or sa kilikili. So, pag halimbawa nag-37.8 na temperature ng bata, there are options. Dapat hindi nagpapanik ang ating parents, but we need to bring down the temperature. So, one way of that ay kumuha lang ng bimpo na may water na piniga, tapos punasan na kagad ang bata para to cool down the skin. Balikan ko yung technique niyo, Doktora, ng pang sponge bath later on. Any other myths or na napapansin niyo, Doktora? Sinasabi ng mga pasyente natin. Oo. Usually, yung mga parents o mga lola, ang fear nila pag naglagnat si baby, kahit ilang oras pa lang, ang fear yung kukumbulsyonin yung bata. So, syempre, kailangan tanungin kung may history ba yung bata ng convulsion or sa family. Dahil hindi naman ho lahat ng may lagnat ay magkukumbulsyon. Pero syempre, importante din na makokontrol natin yung temperature. Pag na-document na natin na talagang may lagnat, pwede na natin bigyan ng sponge bath and later on yung mga oral na pampababa ng lagnat. Okay, so ang inaano ni Doktora is hindi po kailangan magpanik basta naglagnat yung bata. Ano po ba yung common causes, Doktora, ng Usually, ang fever? common causes ng fever is infection, no? So, sipon, may ubo, kadalasan napapansin nila na parang tumataas ang temperatura ng bata. Lalo na kung ito ay more of a bacterial infection. So, yung po mga bacterial infection, talagang mapapansin niyo po, pati ang bata, iba ang pakiramdam nila. Kadalasan, parang nagkakaroon sila ng panghihina at sasabihin po nila, pwedeng may kasama pa rin yun na masakit ang ulo nila o masakit yung katawan. Ngayon, ang isang napapansin namin din, yung pagkaambata nagngingipin. Usually between mga 7 to 8 months old, sasabihin sa atin, ay baka ho nangingipin lang kaya po naglalagnat. So bakit po nagkakaroon ng gano'n na pagtaas ng temperature? Kadalasan po yung environment din ng bata. Makamamaya kung ano ng mga sinusubok. And kung minsan naman po yung kanilang mga nag-aalaga mismo na kung saan galing, halimbawa sa labas, pasok sa loob, tapos hihipuin yung bata, ang feeling nila, yung bata yung mainit. Meron din po yung pagkatapos ng mga pagbabakuna naman na tumataas ang temperatura ng bata. So, kasama po yun na dapat na ipapaliwanag natin doon sa mga magulang o doon sa mga kasama ng bata na ang mild fever or yung mga sinat-sinat ay paraan ng katawan para i-suggest nila na nagkakaroon na ng immunity dahil doon sa ibinibigay na bakuna. Pero balikan ko lang yung pagngingipin, Doktora, yung anybody can chime in. Yung pagngingipin, 2 years old, nangingipin pa ba yan? Di ba? Parang lahat na lang ng lagnat nasa pagngingipin. Anong sinasabi niyo doon pag Well, pagka gano'n sinasabi namin, i-check din yung gums mismo. Kasi baka mamaya, meron naman po talaga ng mga papamagana doon sa loob na dahil sa mga may pinasok ng bagay. Kumisan yun din yung mga kinakain nila na baka, kumisan yung mga matitigas yung na ipapasok sa bibig eh. So, may times makikita mo na parang may mga mouth sore na Sa pagingipin naman, Doktora, pwedeng mag-cause ng low-grade fever, pero hindi nagkukos ng mataas na high grade? Oo. Yes. So, kailangan before natin sabihin na dahil sa pagingipin, kailangan ma-rule out muna na walang ibang Yeah. problem. Tsaka isang linggo na, nagngingipin pa ba yun? Nilalagnat. Mahirap. Diba? Ang dami natin doon ng cases. Yes, I agree with Dr. Rio. So, as I tell my patients, so teething is a naturally occurring thing sa ating mga pasyente, di ba? So, it would be more important for us to rule out the more serious causes of fever. Although kahit may teething naman talagang nangyayari, but you have to look for a more deeper cause ng fever. Yung high fever, low grade fever, paano ba natin i-define yan? Ano ko na rin, Doctor,
Argel, sa inyo? Ano ba difference ng low grade and high grade in terms of temperature? So a low-grade fever is a temperature ranging from 37.8 to 39, while a high-grade fever is defined as a temperature exceeding 39 degrees centigrade. So medyo uncomfortable na sila pag mataas yung fever. No? And meron ba ito implication with regards to the cause of the fever? Meron bang difference yan? Ano sa palagay ninyo? Seryoso ba pag mataas o pag ba mababa? Okay lang. Okay lang yung bata, naglalaro naman. Kayo, experience Sa experience ko, basta pag depende sa age, yung pagkatakot ng caretaker o ng parents. Usually, pag infants less than 3 months, mas nakakatakot, mas hindi nakakampante na sabihin natin na mababa lang yung lagnat hindi tayo kailangan magpanic. The fact na naglagnat, pag less than 3 months, ako din na-advise ko yun sa patient ko na less than 3 months, huwag nang patagalin. So, kung nagbigay sila ng initial therapy na mga oral na paracetamol, tapos hindi nagbabago or hindi nagsasubside, the following day, it's better to consult their the pediatrician. second day of the fever. Kasi less than 3 months. Kasi diba, mas mahirap din yung management pag less than 3 months compared kung mas malaki na yung kid. So, pag more than, kunyari, 1 to 3 years old, minsan, mas kaya natin i-manage yan ng parents sa bahay. Nakakapagsalita na kasi, ano yung mga ano natin. Unlike, pag 3 months old, di ba? They usually cry continuously kasi may masakit. Yes. So, yung mga clues na ganon, kailangan din i-advise natin. Ano pa, maliban dun sa lagnat, ano pa yung kailangan bantayan Ano pa nga bang binabantayan natin doon sa ano? Like, syempre, yung hydration, kayo, how would you advise? Actually, pag dumating yung pasyente sa clinic at nagsasabi nga na may lagnat, we also have to rule out or ask about other symptoms. For example, yung lagnat ba ay may kasamang ubo at sipon? Yes. Ang lagnat ba ay may kasamang diarrhea or water stools? Or ang lagnat ba ay may kasamang sakit ng tiyan ng bata? So, we need to see the patient, the child, as a whole, no? Hindi pwede yung, ang tinutukan lang natin, yung lagnat niya. So, ang kailangan nyo sabihin sa amin, gaano katagal na yung lagnat, ano yung temperature ng lagnat, anong kasama ng lagnat, no? Yung makakatulong po yan sa amin. Saka yung doktor, hindi lang na kahit mababa or mataas yung lagnat. Importante yung length, yung ilang araw yung lagnat. Basta nakatakot na 5 to 7 days na lagnat, hindi na talaga normal yun. So, kailangan work up, kailangan ng ma-check yung bakit. Kasi siguro, tatanong na rin natin, meron bang pagbabago sa pagkain, sa activity nila. Kasi yun yung mas dapat natututukan na natin. Para malaman natin na anong klase ba ito. Viral lang ba, na sinasabi natin dahil sa panahon, o meron talagang mas deeper problem na baka may infection na more of a bacterial problem. So yung batang naglalaro pa versus batang nakahiga lang kahit 2 araw lang ang lagnat. So magkaiba pa rin ang ang presentation, 'di ba? So may implication 'yan. So ito na nga, dumating na yung patient, nasa clinic na natin. Nagpa-check up na may lagnat talaga siya. So how do we manage? Ano naman yung gagawin natin? Sasabihin natin sa mga pasyente natin na gagawin para ma-lower down ang fever. How do they manage it at home? So, Dr. Martin, kayo na rin nag-open on kanina. Lowering down the fever. Okay, so meron kasi tayong mga areas of the body na pakinggan ninyo ito, mas madali pababain ang temperature. Ito yung mga sa kilikili ng mga bata, sa singit, para mas mabilis bumaba ang temperature. So, bimpo, tubig, biga, and then punas. Of course, susundan natin to ng tuyo. Ng dry, no, na bimpo also. Hindi pwedeng gano'n. Now, if that fails, you can start to give medication. Usually, medication? Siyempre, paracetamol. Pero, ang paracetamol kasi, dapat, meron siyang dosage talaga. Depende sa
timbang Mm. ng bata. Makikita natin yung mga kahon ng paracetamol, minsan ang tinitingnan nila is yung age. Oo, no? Pero we know now na maraming kids ang medyo overweight, no, dun sa kanilang for their age. So kailangan factor yun. You always have to be able to talk with your doctor kung ano yung appropriate amount of paracetamol na pwedeng ibigay sa bata. Parang first aid na lang muna yung nandun sa sa karton, pero pumunta pa rin para sa clinic para ma-correct yung dosing. Minsan yun na lang yung talagang tinatanong nila minsan. About ibuprofen lang, gumagamit din po ba kayo ng ibuprofen? Ako gumagamit, usually in practice, pagka sinabi ng parents na, Doktora, parang hindi po siya nagre-respond sa paracetamol. Naka 24, 48 hours na hindi bumababa. So, pag nag-consult sa clinic, usually na shift ng ibuprofen, pero kailangan i-investigate. So, kasi tumagal na ng 48 hours, pero hindi pa rin nagbabago. Kasi sa paracetamol in itself, bababa dapat ng lagnat. So, sinabi nga natin, simptomas ang lagnat, hindi siya ang sakit. So, ano yung pinaggagalingan ng lagnat? So, ako 48 hours, i-work up na natin. Or hindi na tayo makampante na paracetamol lang. So, i-investigate na natin. Tsaka, di ba, nag-consult sila. So, dapat meron din silang pag-uwi nila, kampante sila, na nagpunta sila doktor, na hindi nila sasabihin na lagnat laki lang to. Oo. Diba? Ano yung pinaggagalingan nung lagnat? Babalikan ko yung mga workups, no? How about other things na pwede nilang gawin aside from sponge bath, na paracetamol or ibuprofen, anything else para po ma-lower yung fever or yung discomfort during fever? Merong mga pagkakataon na biglang gininaw yung bata, di ba? Malamig kamay, paa, nag-chill sila. So, ang ina-advise natin, di ba? At the time na nag-chill, pwede mo siya i-cover ng blanket, tapos kuhan ng maligamgam na tubig, lagay natin sa bote, ilagay sa malamig na part ng katawan ng bata, either sa palad or sa talampakan. Pag nag-subside na yung chills at lumabas na yung lagnat, huwag natin kulubin. Tanggalin na natin yung blanket. At yung time na yun, doon na tayo punas ulit ng water na, yun din, sabi ni Dr. Martini, susundan din natin ng tuyo na bin. Yes, tuyuin din. Kasi yung chills actually, may fever siya sa loob palabas siya ng lagnat, no? Ini-increase ng katawan yung temperature para lumabas yung fever. Tapos, anything else po na ginagawa niyo pag may chills or kaya minsan tinatanong nila, kinukumbulsyon daw yung bata nung pala nag-chills, paano ba natin ma-differentiate pala yun? So, isa rin yun sa mga common natin na encounter, no? Kayo, Dr. Rio, yung paano mo tinatanong ano yung chills, ano yung convulsion para alam din nila i-observe nila sa bahay? Kasi pag chills, usually nanginginig. Pero yung bata, gising, umiiyak or something. Pag convulsion, usually ang tinatanong tumirik ba yung mata, yung kamay, kung naninigas, yung iba may drooling, yung naglalaway, ganun. Yun. So, kailangan ma-describe nung caregiver ano talagang nangyari para alam natin talaga bang kinumbulsyon. May times kasi na pag dinala sa ER, sinasabing convulsion, yun pala, chills lang. Chills lang talaga siya. Kailangan ma-investigate. Talagang maganda ma-explain nila, ma-describe sa atin. And isa lang din pa, public service na rin. Lahat ba na nagko-convulsion, kailangan isugod agad? Especially kung alam nyo naman na nagko-convulsion siya pag naglalagnat. Every fever ba kailangan isugod sa ER? What do you think? For patients who are under 18 months old, when they experience their first seizure episode, it is imperative for these patients to be brought to the emergency room. Kung first time. Yes, because you might consider the possibility of meningitis or a CNS infection. Pero kung Dr. Norlene, alam na nila na nag-convulsion na po dati, lagi na lang nasa ER, sayang din ang pera. Ano po ba yung dapat gawin nila sa bahay? Well, I usually tell them first, kung talagang may history of convulsion, especially kung may high grade yung fever niya, lang muna, talagang babababain mo muna yung temperature while in the house. Pero
meron na silang gagawin na i-check na lang dahil baka mamaya makagat yung dila or habang nagkukumpulsyon, yun naman ang inaano natin. Lalagyan po ba ng kutsara? As much as possible, sinasabi namin, yung kutsara, balutan yun ng towel or anything na soft material para hindi naman nasalaksak yung mismong mouth niya. Plus, doon namin inaano na as much as possible, sige, punasan na yan. And then, pag medyo mas stable, dalhin mo siya sa hospital. Or at least i-turn na lang muna yung pasyente kahit hindi nyo nalagyan na para hindi mag-choke. And Dr. Arlene, I also wanna share that minsan, nag-fever ang mga bata kasi hindi sila uminom ng adequate water. hydration. Diba? Sila sa fluids sa naman. Importante yan. No? And then, ipahinga. Yes. Yung mga patient. Papasok pa ba sa school? May exam, doktora. Siyempre, hindi. Dapat rest. Tapos mabalik ako, dun sa, di ba, kung alam na ng parents na nagkukumbulsyon, may history na ng febrile convulsion, parang nakampante ba sila? No, dati na nagkukumbulsyon, okay lang, bigyan na lang natin ng paracetamol. Hindi rin gano'n. Sa akin kasi, ina-advise ko, sige, nakapag-convulsion na to dati, may history na. Kung makampante na, another episode lang to ng dati niya. Pagka ina-advise ko, pag nag-convulsion at nakadalawa sa bahay, kailangan madalhin sa emergency room. Kasi kailangan natin investigate. Kasi nakadalawa na. At may mga gamot na pwede ibigay sa ospital para kontrolin ang convulsion. Twice in 24 hours, no? Complex seizure na po yan. Tsaka yung matagal, iba nga, more than 10 minutes. So, pero actually, nakakatakot na rin ang 10 minutes. So, siguro mga 5. Matagal talaga. Kung malayo ang tirahan nila. Yes, and high risk. Tsaka alam nyo naman na medyo matamlay na yung bata. Kahit po nagko-convulsion pag naglalagnat, sige, dalhin nyo na po sa hospital. Other natin is yung so rest nga, and then, pwede po bang lagyan ng alcohol, suka, ano pa po ba ang mga lalo silang iinit. Ano pa po ba ang pwedeng gawin pag naglalagnat ng bata? Kung baby siya, unbundle, wear light clothes. Kasi minsan, sa sobrang excited na, ang daming mga damit na sinusuot sabay-sabay yung bata. So, make sure that the child is not sweating, no? Yes. From the clothes. Sasabihin ko sana merong bago ngayon, di ba? Parang mga fever patches. Yung dito sa noon. Effective ba siya? Experience niyo doon. Ako sinasabi ko effective pa rin yung effective pa rin yung pupunasan. Sponge bath na lang. Oo, magastos siya. Tapos, syempre. Pero usually, dumadating sila sa clinic, meron na sila. Alam po na may lagnat. Oo, pagpasok pa lang, alam ko lalagay. For parents. Oo, parang emergency. para may nagawa din sila on the way. Pero, mag-sponge bath na muna bago nyo dalhin. Anything else po na may dadagdag nyo? Managing fever. Anything else? Anong bawal? Anong wag gagawin? Yung pupunta sila, pwede po ba mag-aircon kahit nilalagnat? Sige, yan maganda kasi. Mag-aircon. Pero pag nag-chill, sa giniginaw, po muna ang aircon. Di ba, doktora, bawal ang iPad, bawal ang cellphone, di ba gumaganon pa? Para makapagpahinga. So, pag-usapan nyo yan, labas kami dyan. Pero siguro, ilang minutes lang na, dun sa guidelines po, meron yan hours per agent. Pero syempre, as new parents, they're very cautious, no? So, we don't discount the fact na yung panic and anxiety nila pag nag-fever na yung kanilang anak. So they will most often give a call to your pediatrician, to your doctor, or dictum is when in doubt, always consult. Yes. So, tapos syempre, of course, you have the benefit of nandyan rin ang mga lola at lolo nila sa bahay. Yung mga workups naman nabanggit natin siya kanina. So what do you think usually yung para ma-expect din kung alam nila i-expect nila sa clinic pag dinala yung pasyente. Usually what do we order? Kailan natin in-order itong mga labs na to? Pag mayroong pasyente tayo may lagnat. Anybody? Ano in-order yung labs? Ako rin, depende rin ako sa age group. Pag less than
3 months old at 48 hours na naglalagnat, usually I do CBC and urinalysis. Kung walang focus ng infection, wala kang makita na sipon, ubo at lagnat lang. Less than 3 months, I do CBC and urinalysis. Agree naman tayo, no? Yes. And when do you admit patients na may lagnat na tingin nyo kailangan na sa ospital na yun? Ako, I usually tell the relatives, kung talagang hindi bumababa yung temperature nila within the 48 hour na talagang binibigay naman nila yung paracetamol, then the sponge bath. And kung meron ng mga signs na hindi na kumakain yung bata or hindi dumedede, especially if dedede nga pero magva-vomit naman right after, I usually tell them, siguro mas maganda po, obserbahan na natin. Kasi kung lahat ng intake niya, ilalabas din niya, there would be more dehydration. So, yun yung sinasabi ko na hindi nakakayanin ng oral lang, maglalagay na tayo kahit pa paano ng fluids na intravenous na. Patients at risk Oo. of dehydration, Yes. yes. And anything else na I think we also have to share na because tayo taga Marikina in Rizal, medyo tumataas ang cases of dengue fever. So we have to always be hydrating as well. Tapos and close contact talaga with your healthcare provider. And common question, lahat ba ng lagnat ginagamot natin with antibiotics? Depende syempre sa focus natin. Kung viral, syempre hydration and oral paracetamol will treat the problem. Pero kung bacteria, syempre kailangan ng antibiotics. Pero syempre, guided ng pediatrician, not self-medicating. Kasi minsan, pina-follow nila yung, ganun lang din siya last month na nagkasakit. Yun na lang ulit pa-follow. Ganun din naman ang sintomas niya. So, huwag self-medicate. So, bawal po yung bumili na antibiotic na walang reseta, no? So, pag po kayong sumama ang loob, kung hindi nabigyan ng antibiotic inyong mga anak dahil tingin po ng doktor, siguro hindi niya kailangan ng panahon na yun. So, ano na rin natin, when to worry, when to bring the patient, when to admit, and anything else na pwede nating idagdag dun sa topic natin. Parang feeling ko ang dami na nating natutunan. Parang swerte-swerte naman ng mga nanonood na ito. Ano na kayo, marami na kayong nakuhang pearls. May dadagdag pa po ba kayo? Siguro, first-time moms, o kaya yung mga, marami ng anak, ano pa po ba ang kailangan nilang malaman? Ay dadagdag din nyo? Minsan merong parang dala ng busy sila or minsan baka pwede rin wala sa budget na mag-consult ka agad. Di ba, tatanong sila, Doktor, pwede po bang magbigay kami ng ganitong gamot pag nagsipon or inubo, yung parang gusto nila ng pang first aid. Ako kasi personally, hindi ako nagbibigay kasi ang ina-advise ko lang, depende kasi sa sipon at ubo. Iba't ibang klase yung sipon, iba't ibang klase rin ng ubo. Okay. So, lagi na lang na mag-consult kung sakali man na hindi kaya sa private pumunta. Madami din naman mga government clinic na pwede naman puntahan. And they should be made to understand na yung treatment for each and every patient should be tailor-fit, no, to their needs, no? So hindi siya parang one treatment fits all, no? Right. And siguro prevention na rin, mga common prevention pero hindi naglalagnat ang mga bata. Kaya daw. Ako, I always tell them, hydration. Okay. It's first and foremost. Kasi pagka well-hydrated tayo, medyo maliit na ang chance na tumaas yung temperature. Okay. Dr. Leo. Proper hygiene. Okay. Yes. Hand washing para maiwasan yung mga gastroenteritis pag may nasusubo silang madumi. So, maiwasan natin yung mga lagnat. And prevention also, immunizations, no? Yeah. Na itatakal din natin yan later on sa mga future podcasts. So, keep your kids updated sa kanilang mga immunizations. Tsaka
avoid going to the malls more often. Kasi usually, nakakuha nila doon sa mga play area, di ba? Minsan, kapag pupunta sila ng may ina-advise ko, siguro early hours of the mall. Hindi yung late. Kasi sobrang dami ng tao. Yung air condition, di ba? Congested syempre sa mall. Yun din. One of the parang precaution na dapat nilang gawin. Okay. Anything else? So, merong hydration, merong hygiene, immunizations, avoid crowded places. Wala na tayo dadagdag. So, alam na natin yung ating mga kailangan sabihin sa doctor natin. And meron na rin kayong mga initial first aid. And then what to expect during a visit. And when to bring your child. At kailan siya maa-admit. And prevention. Okay. So, I think that's all, no? All right. So thank you everyone for our first episode in this podcast. And we hope that you will be able to join us for our future podcasts. Again, on behalf of the NCR Cluster 5 of the Philippine Pediatric Society, thank you for joining us. This has been Small Talk. Big topics in pediatrics. See you again in our next episode. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.